Amen. Hallelujah. So today, patuloy po tayong nag-aaral about wisdom. Sabihin nga po natin lahat, wisdom. Okay? Yan po yung series po natin this May, I believe hanggang July. No? We will talk about wisdom, about yung tinuturo ng Panginoon sa ating mga buhay. Pero today, maganda po yung ating topic because lahat po tayo dito ay kakausapin ng Panginoon. Involved po tayo because we will talk about family. Sabihin po natin lahat, family. Yan, family. So, today, ang topic po natin is a home built in wisdom. Okay? A home built in wisdom. Pati po sa ating mga tahanan at pamilya, kailangan po natin ang wisdom ng ating Panginoon. Okay? So, Proverbs 24, verse 3, sabi dito, by wisdom, a house is built, and by understanding, it is established. Okay? Now, sino po dito ang may pamilya? Taas ang kamay. Yan. Meron kang nanay at tatay. Yun, lahat naman tayo meron, di ba? Mahirap ata yung bigla ka na lang sumulpot, no? Lahat po tayo ay may pamilya at yan po ay binigay ng Panginoon. Alam nyo, listen, yung family po natin, no? Yan po ay God-given. Kasi kung hindi naman po tayo nakakapamilya ng pamilya natin. Meron po ba dito nung pinanganak ka, paglabas mo sa mami mo, pagtingin mo gano'n, ay, hindi pala mga Araneta to, babalik na lang ako. No? Kasi gusto mo, ang apelido mo Araneta o kaya Subel. No? Hindi naman tayo makakapamili. Tama? Kung ano po yung ibinigay ng Panginoon, listen, that is the best family for you. Amen? So, siguro isipin natin parang may mga kulang o may mga mali. Pero listen, yan po ang best family sa'yo. Because family, yan ay bigay po ng Panginoon. Amen? Sabi nila, family is the basic unit of society. No? Lahat po ay may pamilya, dyan po lahat nagsisimula. Pero kailangan po natin maunawaan, ano ba ang disenyo ng Diyos pagdating sa ating family. Okay? Now, the idea of God is from a male and a female, no? Ay magkakaroon sila ng offspring and will continue life to display God's glory and design. Yan, matatagpuan po natin ito in Genesis chapter 1, verse 28. Okay, Genesis 1:28 says, and God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over living things and moves the earth. So, makikita po natin na the idea, the origin of family ay galing po sa Panginoon at ang gusto ng Panginoon na every family, no, ito po ay mag-multiply. Ito narinig niyo na to, no, laging sinasabi, ang lalaki ang ano ng tahanan? Ano ang lalaki? Haligi ng tahanan. At ang babae o ang nanay ang ilaw ng tahanan. Amen? Praise God. Pero alam nyo, sa isang tahanan, isa sa pinaka-importanting parte ng tahanan o ng bahay, walang iba kundi ang pundasyon. Bakit? Kahit ikaw ay may ilaw, kahit ikaw ay may haligi, pag ang iyong bahay walang pundasyon, bagsak ang bahay. Ito yung bahay, tagilid na. No? Maraming pamilya, tagilid na. Bakit? May tatay, may nanay, may anak, pero walang Diyos. Walang relasyon sa Diyos. Kanya-kanya pagdating sa pananampalataya. Kanya-kanya pagdating sa pagkilala sa Panginoon. Hello? Pag walang pundasyon ng isang tahanan, ng isang bahay,
wala ding mangyayari. Babagsak at babagsak yung binuong tahanan o pamilya. Amen. Importante si Lord. Sabi mo sa katabi mo, importante si Lord. Alam niyo yung pag-aasawa, may pace talaga yan may nangyayari. Ewan ko narinig nyo na to. Narinig ko kadalasan to sa mga kasal No? Alam niyo yung salitang asawa? Yan. Pakita natin, salitang asawa. Yan. Asawa. Yan. Yung asawa, yan yung excited tayong lahat. Hallelujah. No? Pag ikaw ay mag-aasawa, bibili ka ng singsing, will you marry me? Bibili ka ng mamahaling singsing. Kakain kayo sa magde-date kayo, kakain kayo sa masasarap na kainan. Okay? Pagkatapos niyan, nagseset na ng kasal. Yun! Nako, naalala ko yung kasal ko. Pero huwag natin pag-usapan. Magseset na kayo ng kasal, excited na kayo. Yung babae, nagpasukat na ng kanyang wedding gown. Yung lalaki, naghahanap na sino mga abay, nag-usap na yung mga buong pamilya. Ano ba, usap pa ba yung yung pamamanihikan? No? Kasi ako, namanihikan po ako noon Sama ng tingin sa akin ng binang. No? So, nag-uusap na, nag-prepare na, no? Ano pa? No? Excited dun sa kanilang kasal. Hallelujah. Nung kinasal na, ang saya-saya. Buong pamilya, buong angkan, nandun lahat sila. May picture-picture, lahat may picture. So, ang sarap ng buhay asawa. Buhay ng may asawa. Amen. Kaya lang, habang tumatagal, may mga nababawas sa kanilang buhay. No? Ang una nababawas, yung letter A. Pag nawala yung A, nagiging sawa. No? Ilang taon na, after 10, 20 years, 30 years, taon na naman. No? Nakahiga silang pareho, pag-iikot ng kama, no? Iba'y na, ikot ng, no? Okay? So, nagsawa. Mas gusto nang kasama yung, mga barkada, no? Ano pa? May kanya-kanyang lakad na, no? Naging sawa na. Okay? Alam mo pa, pag tagal-tagal, habang pag yan hindi inayos, no, mawawala yung letter S, magiging awa na lang. No? Kaya kayo nagsasama, naawa ako mga bata kasi, no, nakakaawa. No? Pagkatapos ng dahil nag-aawa na lang, no, wala nang pag-ibig, no, nawala pa yung isang letter A. No, wa na. Wa na sila. No, hiwalay na. Wa na Kasi asawa mo, No, wa na. No, dahil wa na, hiwalay na sila. No, nawala pa yung W. No, naging A. Ano yung A? Na-stroke. A. Nag-isa na lang siya sa buhay. A. No? Malungkot. No? Pag yung mag-asawa, ang saya-saya nila sa umpisa, pero pag hindi naging tama yung kanilang pagsasama with the wisdom of God, no, na lang, No? Patay, pareho. Okay? Malungkot, pag hindi iningatan ng pagsasama, ito ay mauuwi sa wala. Marriage is God's design. Galing sa Lord ang marriage. God knows what the needs of the husband and the wife. Okay, pag-usapan natin, ano bang need ng husband? Ano bang need ng wife? Ephesians chapter 5. Ito, pag-usapan natin to. Verse 22. Wives, submit to your husband. Okay, may diin yung submit, Wives, submit to your husband as to the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself his Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit in everything to their husband. Huwag kayong magagalit, Baka nagagalit na yung mga wives yan. Babawi po tayo.
Okay, Ephesians 5 verse 25. Husbands, ito naman yung mga husbands. Love your wives. Mahalin nyo daw ang inyong mga asawa as Christ loved the church and gave himself up for her. Verse 28 says, in the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. Okay? Ephesians 5:33 says, however, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. Okay. Ano po ba ang need ng dalawa, ng mag-asawa? Una, husband, ang need niya ay yung submission ng wife. At yung asawang babae, ang need niya yung love ng kanyang husband. Pastor, yun lang? Hindi, syempre, meron pang iba. Pero yung Bible lang pinag-uusapan natin, yung verse, okay? Ito po talaga yung need ng bawat isa na kailangan po nating ibinibigay. Okay? So, pag-usapan muna natin yung submission. Ang need ng lalaki ay yung submission ng asawang babae. Okay? At hindi lang basta submission. Kaya ako nagsasubmit kasi sabi ni pastor. Kasi iba, ginagawa kaming panakot sa mga anak nila. Ayun, ayaw nyo magbayad at susumbo kayo kay pastor. Ginagawa kaming panakot, pati doon sa asawa din. Umayos ka, susumbong kita kay pastor. Ang submission na gusto ang dapat binibigay ay yung willing submission. Okay? Yung totoong submission, talagang ninais mo. This is often the most misunderstood word. In the Bible, it isn't being controlled or inferior. Okay? It is a voluntary choice to support the husband's leadership, modeled after how the church follow Christ. Okay? It is a voluntary submission. Hindi lang basta ito, ikaw ay napipilitan. Okay? Amen? Pastor, talaga bang kailangan namin mag-submit sa aming mga asawa? Wag ho ako ang kausapin niyo yung Bible. Kasi yun po ang sabi ng Bible. Sa Lord po kayo magreklamo. The Bible says, wives, submit to your husband. It is a command. So, practicein po natin yon. Bigay po natin yung ating submission. Okay? Submission also, yan po ay respect and support. Pag ikaw nagsasubmit, ibig sabihin nirerespeto mo at sinusuportahan mo yung iyong asawa. Okay? Wives are called to respect their husband. Biblical respect acknowledges the husband's God-given role as the leader and aims to build him up in his responsibility. Okay? Tandaan po natin, helpmate yung mga babae. Okay? Praise God. Ano naman ang need ng wife? The need of wife is love. Sabihin po natin lahat, love. Okay? Anong klaseng love ang dapat binibigay natin mga lalaki sa ating mga asawa? Sacrificial love. Okay? Husbands are commanded to love their wives unconditionally, just as Christ loved the church and gave his life for it. Okay? Ang pagmamahal dapat natin binibigay sa ating mga asawa, unconditional, walang kondisyon. Isa kasi yung mga lalaki sabihin nila, alam mo, nung dalaga ka, Coca-Cola body. Ngayon, Coke pa rin naman. Iba na nga lang. Inkan. O kaya yung iba, vending machine na daw. Sobra naman yung vending machine na. So, unconditionally, alam mo, listen. Yung mga lalaki, usapan lalaki to. Imbis na, listen sasabihin natin, kasi asawa ko dati Coca-Cola body, ngayon di na. Listen, imbis na ikaw tumingin sa iba at maghanap ng iba,
Eh, alagaan mo yung asawa mo. Amen? Oh? Kung hindi na pala Coca-Cola body, ipag-register mo, pagbayad mo sa fitness first. Ha? Reklamo ka ng reklamo, wala ka namang ginagawa. Di gastusan mo. No? Ipabelo mo. No? Paputs pa mo yung mukha, stay yung yung paa. Oh, pinaputs pa yung mukha eh. Ibig sa maghanap ka ng iba na magastos din naman. Di ba? Abay, gastusan mo ni asawa mo, hindi ka pa nagkasala. Amen! Tuntua yung mga girls. Okay? Sacrificial love. Ano pa? Dapat merong servant leadership. No, husband serves as the spiritual head of the home. Okay? This means putting his family needs first, prioritizing their spiritual flourishing and leading by example rather than domination. No? Hindi porke ikaw leader, no, ikaw binabraso mo lahat. No. Kailangan meron kang servant leadership. Ano pang klaseng love ang binibigay? Provision and protection. Okay? Dapat binibigay din natin. At yung panghuli, yung cherishing. Yan. The husband is instructed to treat his wife with tenderness, honoring her as co-heir of the grace of life. No? O tayo mga asawang lalaki, no? Be appreciative sa ating mga asawang babae. Amen. No? Nung ikaw nanliligaw, ka-sweet-sweet mo. No? Eh nung nakuha mo na yung oo at kayo ay mag-asawa na, no? Wala na. Sa karinderya na lang kumakain. No? Dati kung saan mo pa dinadala. Okay? So, be appreciative, no? Alam nyo, minsan yung mga asawang iba kasi maging sweet yung mga asawa natin minsan no? Mga asar Ganun silang maglambing, asarin ka muna, gagalitin ka. No? Wag namang ganun, okay? Pero totoo, mahal na mahal pa rin kayo ng asawa kahit inaasar kayo. Maano lang sila, no? Gusto lang nila yung ganun. This is the design of God. Listen, tatapos na po ako. This is the design of God. Husband needs submission of wife, and the wife needs yung love ng husband. Okay? Now listen, bakit ito po ang need? Bakit ito po ang need ng husband and wife? Listen, katulad nga po na sinabi natin, kaya submission ang hinihiling at need ng isang lalaki, it's because of leadership. Tama? Siya yung unang nilikha, siya yung binigyan ng leadership ng Panginoon. That is why, listen, ang hinahanap ng lalaki, submission. Naunawaan niyo po? Now, bakit naman love ang need ng isang asawang babae? Kasi nung nilikha si Eve, saan kinuha? Diba sa ribs? Pinakamalapit sa puso. Nung nilikha si Eve, there's a part of Adam na malapit sa puso na naki-Eve. That is why ang hinahanap ng babae ay love sa lalaki. Amen. Kaya yun ang ibigay natin, submission and love. Amen? Hallelujah. Ito po, listen, pag ito po ginawa natin, it will be a good cycle na kung saan, dahil ito po yung need ng bawat isa, ito po yung magiging good cycle. Pag tayo po ay, yung husband, nagmahal ng lubos doon sa kanyang asawa, at talagang siya yung ipa-prioritize, siya lang ang mamahalin, wala nang iba. Ang nabibuild doon sa babae is respect. Dahil alam niya, nung babae, na mahal siya ng asawa niya, magsasubmit siya doon sa lalaki. Amen? At pag nakita nung lalaki na yung kanyang asawang babae ay siya'y nirerespeto at nagsasubmit sa kanya, lalo pa niyang mamahalin.
yung babae. Nakita nyo? Pag ginawa natin yung part natin, it will be a routine, it will be a circle of love na kung saan ang nangyayari, no? Lalong tumatagal at tumatatag ang pagsasama. Yun, nakalagay, wife submits to husband and show him respect. So, ano mangyayari? Husband is a servant leader and loves his wife. So, give and take, give and take. Dahil yan ang need nila, lalong tumitibay ang pagsasama. Amen. Hallelujah. Praise God. Can I call on the worship team? Hallelujah. May natutunan po ba tayo? Amen? Sa mga magbabalak mag-asawa, ngayon pa lang, aralin nyo na po yan. Alam nyo po, this is not about boys versus girls. It's not about husband versus wife. No? This is about the design of God for the family. What we're talking about here is yung wisdom na binibigay ng Diyos. Alam ko, marami po sa atin, nakita nyo sa magulang nyo kung paano po yung pag-aaway, di pagkakaunawaan. Maybe some of you here, naging apektado yung inyong pamilya because of the wrong decisions. Hindi nag-submit si mommy, si daddy naman nagmahal ng iba. Magulo, malungkot. It's never too late. Amen? Katulad nga sinabi natin, kung ano yung pagkakamali ng iba, nating gayahin, itama na natin. Amen? So that pag dumating na, sa time natin, na tayo na po ang may pamilya, lalo na yung mga single dito, hindi na po tayo magiging biktima ng kaaway para sirain ating pamilya. At kung ikaw naman may asawa, at nakita mo naman yung pagkukulang mo, o nga, hindi ako naging leader, o nga, hindi ako naging protective, o nga, marami akong pagkakamali, o nga, hindi talaga ako yung love ko, kulang pa. Kapatid, be wise. Sundin natin yung salita ng Diyos. Amen? At kung ikaw naman, yung nanay na nakita mo rin, o nga, hindi nga ako nagsasubmit. Minsan nga nakakapagsalita ako ng mali sa aking asawa. Hindi ko nga naipagpe-pray ng mabuti. Yung aking asawa, puro lang ako reklamo. Be wise, kapatid. I-apply mo yung natutunan natin today. Pwede po ba tayong lahat tumayo? Today, kapatid, kung meron kang alam at kilala na tao o pamilya na dumaan sa ganito, broken family, o kaya dumadaan sa pagsubok, o pamilya nyo man o ikaw man, today we will pray. Can we close our eyes? Now remember them. Sino-sino po ba ito? May kaibigan ka ba? May kilala ka ba? May kamag-anak ka ba? Pamilya mo ba to, kapatid? Pray for them right now. Pray for them. Panalangin mo, God will change the hearts, change the lives ng mga taong ito. It's never too late for them. Today be an instrument of blessing, kapatid. Pray for them. Pray for them. Oh, hallelujah. Hallelujah. Sige, kapatid, panalangin mo pa. Pray for restoration.
Pray for restoration. Lahat ng ninakaw, ng kaaway sa pamilya nyo. Come on. Pray for restoration. Hallelujah. Father, Lord Jesus, we honor you, Lord, in this place. You are the designer, the origin of families, Lord. I pray, Lord God, for every families in this place at yung mga tinataas po namin pamilya sa iyo. Father God, in Jesus' name, marami po sa amin ang nasaktan, nasugatan, nasira, Panginoon, dahil po sa mga maling desisyon, dahil sa mga gawa ng kaaway, na ninakawan, siniraan. Lord, in the name of Jesus, right now, tinataas po namin sa iyo ang bawat pamilya, ang bawat nanay, ang bawat tatay, even yung mga anak, in the name of Jesus. Lord, isinusuko namin ito lahat sa iyo. Father God, in Jesus' name, we humble ourselves before you, Lord. And we ask and speak, Lord God, come into our families, Lord. Come into our lives, Lord. Bring restoration. Bring revival. Yung pagmamahalan, Panginoon, Lord God. Lord, i-revive mo, Lord. Yung relasyon na nasira, Lord, i-restore mo, Panginoon. Yung mga ninakaw ng kaaway, Lord, ibalik mo in Jesus' name. We declare it. Hallelujah. Dinideklara po namin ang aming pamilya ay sa iyo, Panginoon. Pinaglalaban po namin ito. Sinabi mo po, Lord God, whatever we bind on earth will be bound in heaven. And whatever be loosened on earth will be loosened in heaven. Lord, we bind every works of the devil sa buhay ng bawat husband and wife. Lord, yung mga husband na may bisyo, yung mga husband, Lord God, na mali ang mga ginagawa, mali ang mga attitude at character in Jesus' name. We bind it in the name of Jesus and we're losing love, Lord God. We are losing, Lord God, yung forgiveness. We're losing, Lord God, Lord, your mercy, your grace, Lord. Sa mga nanay, Lord God, na nasaktan. Sa mga nanay, Lord God, na naiwan. Sa mga nanay, Lord God, na nalungkot, umiyak. We pray, Lord God, strengthen them. Strengthen their spirit. Strengthen their love, Lord. Let them know, Panginoon, Lord God, na hindi niyo po sila iniiwan at hindi niyo po sila pinapabayaan. Thank you, Father. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. I pray for every family, Lord, represented today, Panginoon. Lahat po ng plano nyo na maganda, Lord, yan po ang mangyayari sa aming pamilya. We pray, Lord God, bless our family. Lord, akapin mo, Panginoon, akapin mo ang bawat isa. Hindi man nila na-experience, Lord, yung akap ng magulang na napakatagal na. Today, Lord, akapin mo po kami. Allow us to feel your love right now. Nandyan lang kayo, Panginoon. Always loving us, Lord. At hindi mo po kami iiwan at hindi mo kami pababayaan.
Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord God. We love you, Lord God. We love you, Lord Jesus. Come on. Sabihin mo lang sa Panginoon, Lord, thank you. Salamatan mo lang ang Panginoon. Sabihin mo sa Lord, Lord, I love you, Lord. Come on. Hallelujah. Believe in God na si Lord may plano para sa buhay mo at para sa pamilya mo. Believe. Yes, Lord. Thank you, Lord God. Hallelujah. Praise you, Lord. Salamat po for today. Thank you, Lord God, for everything, Lord God, that tinuro mo po sa amin at ginawa mo, Panginoon, today. Praise you, Lord God. In Jesus' name, amen.